Asa si Kalilaw? Sa Pukawan. Pero si Rachel talaga ang ano yung Sabi sa'yo ba? Ito niya lamig. Si Rachel, hindi naman naligo yan, eh, palalalay. Naligo ka kami yan. Diligo daw. Saan daw? Ano saan? Good morning. It's day 3. Dito na kami sa Buskalan. Rico, hindi pala ako nakapag-vlog kahapon pag ano. Ay, sorry. Nag-ano ka ba? Hindi, okay lang yun. Hanggang doon lang ako sa ano. Matisod ka sa mga ano. Kape yan, no? Ha? Kape to. Kape yan. Pinatutuyo. Hindi na kami nakapag-vlog kahapon kasi pagdating namin dito sa taas, pagod na pagod sa inakyat, mga hindi nag-tram. Sila nag-tram, sila bukod sa amin 4. Ayan, ito yung view ngayon dito sa Buskalan. Ang lamig. So, yung lamig bukas sa Olis, mas grabe pa dito, na. Doble. Kahapon habang bumabiyahe kami papunta dito, sa malayo namin nakikita tong rice terraces. Ngayon, meron dito malapitan. Kape tayo, kape. Kaping barako. Nagluluto si tita ng breakfast. Sarap din ng luto nila kahapon. Hindi ko na na-videoan. Nagtinola sila kahapon ni Ate Cleo. Sobrang simot. Kasi ang sarap ng sabaw pagka ganito malamig. Kaya pati yung native na manok din yung binili nila kahapon. Hindi ko na na-videohan kasi hindi ko kaya. Ayan, pumatay. Hindi ko kaya makita. Pumatay ng ano. Umiwas na lang ako kasi naawa ako sa manok. Tapos yung manok nagpapaawa palalo, nagpapapapi ice. Parang kulangot naman tong kakanin pag naipon sa kamay. Huwag mo na inisip, Lai. Kung nagkamay mo, kami kulangot, di ba? Dadaliri din si kulangot. Yan din yung kulangot, eh. Kahapon, pagdating namin doon sa information desk, ang init. Init na kasi. Kaya, Tanghali hapon dito, mainit talaga sa Buskalan. kaya yung jacket namin, Iwan nyo. iniwan namin doon. Inisip na pag gabi Malamig. dito, eh. Gabi, Ngayon, malamig. umaga, malamig. Ngayon, malamig. Buti na lang pinahiram ako ni tita ng jacket. Nung February, galing dito sila Sheila. Wala sila nabiling kape. Kasi, tag-ani pa lang yata nun. Tapos pinapatuyo pa yung kape. Ngayon, naabutan na namin. Ito, pinapatuyo na nila. Diba, kamukha. Malamig ka? Ito. Naligo nga ako ng walang mainit na tubig, eh. Ito ba yun o binubuksan pa to? Tignan mo ko. Basta ito yun. Pinapatuyo pa. Tapos ito, Mukhang nag-iinit ako ng tubig. ito, medyo dark na siya. Hindi ka kasi nag-rebels ka gabi, kaya lalamig ka raw. Diba? Hindi pa siya masyadong amoy eh. Siguro kulang pa to sa ano. Sa roast. I-roast na. Ito may isa pa pala dito. Ito mas maitim. Ito
siguro ang pinakamatagal. April 2 na nga pala. Nagbibinata. Happy birthday, Kuya Arnold. Thank you. Dito ka naman para maganda yung view sa likod. Katawa Dito na. ka. 18? 18. Yun o. 18. Nagbibinata po. Sarap dito. Sinisipon ako, malamig. Grabe. Harap ka dito, Kuya. Parang parang kalabaw Dito matanda Happy birthday, Kuya Arnold. Flex mo Sarap. na bicep. So, kakonti dito, Kuya. Ang sarap naman ng birthday ni Kuya Arnold. Nasa Buskalan. Flex mo na bicep. Flex. Ay, nag-inat lang pala. Grabe Padamihan po siya po hanggang dito. Ka-uniform pa yung dalawa na yan. Pagkatapos magbawas, magdadagdag. Anong pangalan mo? ito. Hi. Bulbuli uday mo. Hi. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Susuotin ko pa itong pajama ko ng 3 araw pa. Ah, super cute. Super cute. Super cute. Itlog na. Ay, tayak. Ay, halika dito. Halika, halika, halika. Ay. Kuchu. Ano pangalan mo? Yung pajama ko. Susuotin ko pa ito ng 3 days. Sa Buskalan Village, hindi lang bundok ang makikita mo, kundi hagdan-hagdang palayan na parang obra ng kalikasan. These rice terraces are more than just a view. Bawat baitang, bunga ng sipag, tiyaga at kaalaman na ipinasa mula sa henerasyon hanggang ngayon. Dito, simple ang buhay, nakakasabay sa ritmo ng kalikasan. Pagtatanim, pag-aani, at araw-araw na pakikipag-ugnayan sa lupa. Hindi lang ito tanawin na pinupuntahan ng mga turista, kundi isang reminder na din kung gaano kalalim ang koneksyon ng tao sa ating kalikasan. Sa Buskalan, bawat hakbang sa palayan ay parang paglalakbay pabalik sa ating pinagmulan. Hindi na pwedeng gamitin yan. May ano na yan. Sa kabundukan ng Kalinga, matatagpuan ang Butbut Tribe, isang komunidad na buhay ang tradisyon at kultura hanggang ngayon. Their way of life is simple yet deeply rooted in respect sa kalikasan, sa bawat isa at sa kanilang mga ninuno. Makikita mo sa kanilang araw-araw ang tunay na kahulugan ng community. Sharing, helping, at sama-samang pamumuhay. From their traditions to their stories, every detail carries a sense of identity na hindi basta-basta nawawala sa paglipas ng panahon. Ang Butbut Tribe, hindi lang isang grupo ng tao. Isa silang paalaala kung gaano kayaman ang ating kultura bilang Pilipino. Sa puso ng Kalinga Mountains, makikilala mo si Apu Wangod, ang pinakamatandang mambabatok sa Pilipinas. Her art is more than just tattoos. Bawat marka ay may kwento. Kwento ng kanilang tapang,
kultura at identity ng kanilang tribo. Using traditional tools like uling at tinik, mano-mano nilang ginagawa ang bawat tattoo. Walang makina at purong tradisyon lamang. Hanggang ngayon ay dinarayo siya ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero higit sa tattoo, ang dala mo pa uwi ay respeto sa kultura at mas malalim na koneksyon sa Butbut tribe. Si Apo Wangod ay hindi lamang isang artist. She's a living legacy na pinagmamalaki ng Pilipinas. Sabi ko, hindi ako magpapatato. Takot ako sa injection. Huwag na tayo magpapapicture lang ako kay Apo. Kaso naisip ko, yung takot ko papunta dito sa pagkakalula. Tsaka yung nilakad ko paakyat dito. Kasi hindi ako nag-tram. Hindi kami nag-tram ni tita. Kulang na lang, bumapang ako kanina sa hanging bridge nila. So naisip ko, sayang naman. Sayang, diba? Kaya, chinen. Tingnan natin mamaya hanggang saan ang tapang ko. Masarap sa ano? Masarap yung pag... Ay ma'am, Lahat ng labi ko nakagat ko. para pag-number po kasi dito ilalagay. Ito po kasi yung number na sunod-sunod. Daming video. Ngayon na sumigaw. Ipato mo sa ito. Yan. Oh, yeah. Alam mo yun? Oo. Nahulog yung ano. Nahulog yung karayom. Malikot na eh. May kasama ata kaya lumaban yung ano eh. Hindi, ganyan talaga yun. Isa ito. Okay na. 1, 2, 3. Isa pa. Lapit ka. 1, 2, 3. Yung ganun. 1, 2. Ganyan. Yan. Okay. Nakagayak na kami. Punta kami ngayon sa Mount Olive. Mount Everest. Tapos ang first stop, ang side trip namin is sa Nabengan Bridge, which is yung highest bridge daw dito sa Pilipinas. So, kung kahapon, sobrang takot ko dun sa bridge, papakyat dito. Tignan natin yung Nabengan Bridge, kung anong magiging... Hindi ka na sumakay? Hindi, kung makakatawid ba ako. Alin po? Sinasabi mong Nabengan Bridge. Bukod pa yun, tito. Opo. Gamit lang. Gamit lang.
Dito ay pababa na kami ng Buscalan Village upang magtungo na sa aming susunod na destinasyon. Maraming salamat Buscalan, napakaganda mo. Okay, moment of truth, round 2. Sabayan mo ako. Left, right. Oh. Oh, nakakit pa uli doon. Aha. Saan? Yun. Ay, Ba yun? nagalaw. Chill ka lang. Ay, Chill ka lang. Alam kasi, hingang malalim, nakapagpatapuran. titito. Nandun yung dating dano. Nandun po. Takot ako dito. Tapos sa baba, yung Yung mas maliit po sa baba. Mama. Mama, nagalaw. Okay lang yan, bilisan mo. Nagalaw. Bilisan mo. Mama, oh. Ay! May, mabilis kang makarating sa ano. Hindi yan babagsak eh. Bakal yan eh, oo. Baka tumingin sa bundok, di mo mararamdamang nasa tulay ka. Okay lang yan. Hindi na. Dapat ka lang dyan, di ka malalaglag. Oh, malapit na, oh. Ilang metro na lang, oh. Oo. Spartan! Aru, aru, aru! Spartan, dali! Aru, 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 aru! Aliwa naman ang lalangan eh. Ha? Ano? Yung nagdadas. Oh, wala na, oh. Sa gitna lang maalog eh. Maka-record yun. Para makawala sa ano eh.